Sa sandaling ito, sinabi ng matandang Elizabeth na kahit wala siyang magic, immortal techniques, o advanced technology, ang kanyang buhay, bagamat ordinaryo, ay napuno pa rin ng kasiyahan. Kasunod nito, naalala niya kung paano sila nagkita ni Leping. Kagaya ng Demon Queen na si Elizabeth, naging magkaaway din sila sa umpisa, ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, nauwi ito sa isang masayang engkwentro. Sa huli, sila pa rin ang nagkatuluyan. Ipinakita rin kung paano sila bumuo ng sariling pamilya, at pagkatapos lumaki ang kanilang mga anak, tumanda silang magkasama. Matapos maalala ito, sinabi ng matanda na bilang mga magulang, lalaki ang kanilang mga anak at kalaunan ay bubuo rin ng sariling pamilya. Ang may iwan na magkasama pa rin sa huli ay silang mag-asawa. Dagdag pa niya, bagamat parang maikli ang kanilang buhay, ang bawat sandali nito ay napuno ng kasiyahan sa piling ng kanyang asawa. Pagkatapos sabihin ito, natapos na rin ang palabas na kanilang pinapanood. Kasunod nito, ipinakita ang isang special broadcast tungkol sa mga tunay na saloobin ni Leping. Habang pinapanood nila ito, nakita nila kung paanong hinihiling ni Leping na bumalik na si Elizabeth sa kanya. Matapos makita ito, namula ang mukha ni Elizabeth dahil napagtanto niyang tama ang kanyang hinala, talagang nahulog na ang loob ni Leping sa kanya. Kasabay nito, narinig niya ang sigawan ng iba pang mga Elizabeth sa paligid, sinasabing si Leping ay talagang torpe lamang kaya hindi nito masabi ang totoong nararamdaman para sa Demon Queen na si Elizabeth. Sa kabilang banda, ang ilan sa mga manunood ay tila naiinis dahil nabitin sila sa pinapanood. Tinanong nila kung kailan mapapanood ang full episode ng buhay ng Demon Queen na si Elizabeth. May nagtanong pa kung kailan nila makikita ang parte kung saan gumagawa na sila ng baby. Nagkomento naman ang isang Elizabeth na masyadong green-minded ang Elizabeth na iyon, at puro ganoon na lamang ang nais makita. Sinabi pa niya na mas curious siya kung paano uusad ang relasyon nilang dalawa. Para sa kanya, bagong bersyon ni Leping ang isang ito, kaya nasasabik siyang makita ang ending ng kanilang relasyon. Samantala, habang namamangha si Elizabeth sa mga naririnig niyang komento, narinig niyang nagsalita muli ang matanda. Sinabi nito na ngayong tapos na ang trailer, ang kanyang temporary ticket ay tapos na rin. Pinayuhan siya ng matanda na tandaan na ang bawat Leping at Elizabeth ay mayroong unique destiny sa bawat mundo. Kaya hindi niya kailangang madaliin ang kanilang relasyon at sundin lamang ang kanyang puso. Nalilito si Elizabeth sa kanyang narinig, ngunit sa sandaling tatanungin niya ang ibig sabihin nito, napansin niyang nakabalik na siya sa taniman ni Leping. Samantala, makikita si Emilia na tila sumasakit ang ulo mula sa kinain niya. Dahil dito, nag-aalalang tinawag ni Leping si Elizabeth upang lumapit. Sa kanyang palagay, baka may nut allergy si Emilia. Agad namang ginamit ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na greater healing technique, ngunit sa sandaling gawin niya ito, tila lalo lamang nasaktan si Emilia at sumigaw pa nga dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Dahil dito, tinanong ni Leping si Elizabeth kung ano ang nangyayari kay Emilia at kung kasalanan ba niya ang lahat ng ito. Kinumpirma naman ito ni Elizabeth, sinasabing tama siya. Masyado raw mataas ang tingin niya kay Emilia kaya hindi niya naisip na ang ipinakain niya ay hindi nito kakayanin. Habang iniisip ni Leping na kung talagang may nut allergy si Emilia, tinanong niya si Elizabeth kung may paraan ba siya para matulungan ito. Napailing si Elizabeth at sinabing wala siyang magagawa para rito, kaya kailangan ni Emilia na umasa sa sarili upang malampasan ang sitwasyon. Dahil sa sinabi ni Elizabeth, nalungkot si Leping at humingi na lamang ng paumanhin kay Emilia. Sa sandaling hahawakan niya ang ulo ni Emilia upang pakalmayan ito, biglang naalala ni Emilia ang presensya ni Leping. Dahil sa taglay niyang takot para sa kanya, bigla siyang nanginag, at nagsimulang bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Mukhang tama nga si Alpha na ang takot ang pinakamabisang gamot para sa mga nawawalang alaala. Samantala, sa lugar na pinagtatagwan ni Malfoy, biglang huminto ang kanyang pinapanood. Napagtanto niya na ang orihinal na mga alaala na kinuha niya mula kay Emilia ay nabawi na. Dahil dito, napatanong siya kung nadiskubre na ba ng Demon Queen ang lugar ng kanyang pinagtatagwan.
Ngunit itinanggi pa rin niya ang ideyang ito, sinasabing imposible iyong mangyari. Bumalik ang eksena sa lugar ni Leping, kung saan makikitang takot na lumilipad palayo si Emilia kay Leping habang humihingi ng tulong sa kanyang master. Habang ginagawa niya ito, bigla siyang nabunggo sa dalawang bundok at tuluyang nawalan ng malay. Habang pinagmamasdan ng kanyang alaga, naisip ni Elizabeth na ginamit ni Leping ang kanyang kapangyarihan upang bawiin ang mga alaala ni Emilia. Naisip pa niya na dati ay hindi interesado si Leping na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mga ganitong bagay, ngunit ngayon ay ginamit niya ito upang tulungan siya sa kanyang alaga na si Emilia. Sa kabilang banda, si Leping ay patuloy na humihingi ng tawad kay Elizabeth, sinasabing kasalanan niya kung bakit natakot ng ganoon si Emilia. Sinabi naman ni Elizabeth na okay lang iyon dahil makakaya naman ng kanyang alaga, at kailangan lamang nitong magpahinga sa kanyang contract space para makarecover. Napakamot naman sa ulo si Leping at sinabing mabuti kung ganoon. Kasunod nito, nagkatitigan ang dalawa, at napuno ng awkward na katahimikan ang lugar. Nahihiyang binago ni Leping ang usapan, sinasabing ang gabi ay maganda at puno ng mga bituin. Nahihiya din namang sumagot si Elizabeth at sumang-ayon sa kanya. Habang ginagawa nila ito, makikita sa itaas ng bakod si Alpha at ang munting aso na nag-uusap. Disappointed na sinabi ni Alpha na sa huli, tama siya, ang matinding takot ang nagbalik sa mga alaala ng dragon. Dagdag pa niya, noong siya ang gumawa nito, tinawag lang siya ni Elizabeth na masyadong low-level at boring, ngunit nang si Leping ang gumawa, sinabihan niya ito na kamangha-mangha. Kinontra naman siya ng munting aso, sinasabing tama lang ang sinabi ni Elizabeth dahil hindi naman talaga may kukumpara si Alpha sa kanilang master na si Leping. Ngunit bago pa makasagot si Alpha, bigla itong nagulat at nahulog mula sa bakod. Habang hawak ang kanyang tenga, sinabi ni Alpha na parang sasabog ang kanyang ulo dahil sa mga naririnig niya. Sa pagkakita ng nangyayari, naglabas ang munting aso ng isang item at inilagay ito sa ulo ni Alpha, isang noise-canceling headphones na ginawa mismo ni Leping. Sa sandaling ito ay kumalma si Alpha at nawala ng malay. Tinignan ng munting aso si Alpha at tinanong kung ano ang nangyayari dahil wala naman siyang naririnig na tunog sa paligid. Kalaunan, binaliwala na lamang niya ito at kinuha si Alpha, sinasabing dadalhin niya ito sa paggawaan ni Leping para suriing mabuti. Samantala, patuloy pa rin ang awkward na katahimikan sa pagitan nina Elizabeth at Leping. Dahil dito, hindi na nakatiis si Elizabeth at nagsimulang maglakad palayo, sinasabing kung wala nang sasabihin si Leping, aalis na siya. Nagpanik si Leping sa malamig na reaksyon ni Elizabeth, ngunit hindi pa rin niya magawang masabi ang kanyang nararamdaman. Nananatili lamang siyang nakatitig habang papalayo si Elizabeth. Si Elizabeth naman ay naiinis dahil hindi siya hinahabol ni Leping. Naiinggit siya sa ibang mga Elizabeth mula sa iba't ibang mundo dahil ang mga Leping roon ay hindi torpe tulad ni Leping sa mundo niya. Sa kabilang banda, si Leping ay patuloy na binabagabag ng iba't ibang saloobin. Naguguluhan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa huli, nagpasya siya na kahit mabasted siya, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay nasabi niya ang kanyang totoong nararamdaman, at wala na siyang pagsisisihan. Habang iniisip ito ni Leping, maging si Elizabeth ay naguguluhan din kung dapat ba siyang maging mas aktibo sa kanilang relasyon. Ngunit binaliwala niya ang ideyang ito, sinasabing hindi niya papayagan ang ganoong sitwasyon. Dahil dito, nagpasya siyang umalis at sinimulang gamitin ang kanyang kakayahang teleportation. Sa pagkakita ng ginagawa ni Elizabeth, agad na sumigaw si Leping, pinipigilan siya. Kasunod nito, tinanong niya si Elizabeth kung naaalala pa ba niya ang tanong niya noon kung gusto ba siya nito. Napalingon si Elizabeth sa tanong na ito at nakita niyang nagtatapat si Leping. Sinabi ni Leping na dahil sa pagiging magkasama nilang naninirahan sa iisang bahay sa loob ng isang taon, lalo niyang napatunayan kung gaano kalaki ang diferensya nila sa isa't isa. Idinagdag niya na bilang isang legendary hero na walang alam sa paggamit ng espada at magic, napagtanto niyang hindi siya karapat-dapat kay Elizabeth. Ngunit sa kabila nito, sinabi niyang gusto pa rin niyang magkasama silang mamuhay ng isang ordinaryong buhay.
Ipinaliwanag ni Leping na siya ay isang taong bahay lamang at walang masyadong karanasan pagdating sa mga babae, kaya hindi rin niya alam kung paano sila pasayahin. Dagdag pa niya, dahil sa kanyang status, natatakot siyang ipakita ang kanyang totoong nararamdaman. Ngunit dahil naitanong na niya ito, hindi na niya maaaring iwasan pa ang tanong. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob at buong lakas na isinigaw, "Gusto rin kita, Elizabeth." Pagkasabi nito, sandaling natahimik si Leping. Naisip niya na sa wakas ay nasabi na rin niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa hindi inaasahan, agad na lumipad si Elizabeth patungo sa kanya at niyakap siya. Habang nagugulat si Leping sa ginawa ni Elizabeth, sinimulan siyang isama nitong lumipad. Habang nasa ere, sinabi ni Elizabeth na sinusunod lamang niya ang sinasabi ng kanyang puso. Hindi pa rin makapaniwala si Leping sa nangyayari kaya tinanong niya si Elizabeth kung ano ang ibig sabihin nito. Sa halip na sumagot, bigla siyang hinalikan ni Elizabeth, na mas lalo pang ikinagulat ni Leping. Makalipas ang ilang sandali, habang tulala pa silang dalawa, muling sinabi ni Leping, "Mahal kita, Elizabeth." Nahihiya man, sinagot pa rin siya ni Elizabeth at sinabing, "Mahal din kita." Dahil sa sobrang hiya sa kanilang sitwasyon, biglang ginamit ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na teleportation at agad na naglaho sa harapan ni Leping. Matapos niyang gawin ito, napatanong si Leping kung nananaginip ba siya. Ngunit maya-maya, napasigaw siya at napatanong, "Paano ako bababa? Ang taas ng kinaroroonan ko ngayon." Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods.